Sabi mo nga sa katabi mo ulit, ikaw ay ginawa ng Diyos, niligtas ng Diyos, pinagpala ng Diyos, upang maging pagpapala sa iba. Ayan. So, yan po ang dahilan kung bakit po tayo nag-i-exist sa mundo. Para maging pagpapala po sa iba, daluyan ng biyaya ng Panginoon sa mga kapatid po natin. You need to believe that hindi po tayo naririto lang para bang aksidente lang or pumutok lang yung kawayan pagkatapos lumabas kayo, no? Hindi po ganoon ang dahilan bakit po tayo naririto. There is a purpose and there is a plan of God. At isa po sa ating pong dapat na unawain, I want every one of you to listen, even every one of you joining online, na merong itinakda ng Diyos na mabuting bagay na habang tayo po'y naririto sa lupa, ay gusto niyang maranasan natin at sa pamamagitan ng ating buhay, maging pagpapala tayo sa iba. Okay, you need to install that into your heart that you are blessed to be a blessing to others. Gusto niyo bang maging daluyan ng pagpapala o kayo lang yung gustong tumatanggap ng pagpapala? Alam niyo ba na yung tumatanggap lang ng pagpapala ay limited po ang kanyang biyaya? Kasi nga, hanggang tumatanggap lang siya pag may maaawa. Pero kapag ikaw po yung naging daluyan, ibig sabihin, you are a channel of blessings, maraming dadaloy sa iyo. At nagiging pagpapala ka sa iba. The more that you release that blessing, the more that you release that anointing, the more that you are a blessing to others, the more the blessing of the Lord be multiplied unto you. At yan ang gusto ko na maintindihan natin. At ito po'y tinitiyak ng Diyos na Kanya pong papangyarihin sa buhay natin. Ano man ang sitwasyon na kinalalagyan ng mundo sa ngayon. Pwedeng sabihin ng iba, Pastor, krisis ngayon. Nagtataasan lahat. Nagkakaroon na po ng abnormal na takbo ng mundo. Sabihin ko po sa inyo, ano man ang sitwasyon, kay krisis yan, kay digmaan yan, kay may sakuna po dyan, basta't ang Diyos ang nagsalita, tinitiyak ng Panginoon na ang Kanyang salita ay mangyari sa buhay mo. The only thing you need to do is believe that even in times of crisis, the Lord can prosper you. Even in the times of war, the Lord can protect you. The Lord can prosper you. Ipapamalas ng Diyos ang Kanyang himala sa panahon nang wala nang magagawa ang tao. If you're gonna read the Bible, ang dami pong mga pangyayari sa Biblia, sa kabila po ng mga sitwasyong napakahirap, ang dami nilang problema, kung kailan sila nagka-problema, sila po ay pinagyaman ng Panginoon. Amen? There's a lot of stories in the Bible. At hindi po tayo nagbabasa ng Biblia na para bang naiinggit na lang tayo sa mga sitwasyong nangyayari noon na sana nabuhay ako noon para maranasan ko yung biyaya na yon. No! Higit na maganda ang panahon natin sa ngayon kesa lahat ng panahon. Nung panahon nila, kapag mainit, wala silang magagawa. Pupunta sila sa ilalim ng punong kahoy. Pero ito ngayon, panahon natin, pag mainit, condition. Right? Kapag kailangan mong, gusto mong makatikim ng karne noon, kinakailangan pa, mga aso ka. Kinakailangan, makahuli ka muna ng elepante. Hello? Ngayon, pumunta ka lang dyan, meron na kaagad burger, luto na. Kainin mo na lang. Diba? Dati bago ka pumunta dun sa isang bayan, katulad halimbawa sa San Juan lang, maglakad ka ng kinakailan yun talagang gagawin mo, maglakad ka ng isang buong araw o kalahating araw. Ngayon saglit lang, may driver ka pa. Amen? We're living in the most place of time, no? Ever. Ito po yung panahon na buksan mo lang yung gripo, meron ng lalabas na tubig.
Nung araw po, kinakailangan mo mag-igib ng napakalayo. Tama? Yung panahon nila, ang dami pong mga kahirapan nung araw. Actually, nung araw nga po, pinoproblema nila ang tubig. Pero ngayon, buksan mo lang. Basta may pambayad ka. Amen? So, sabihin ko po sa inyo, nabubuhay tayo sa isang napakagandang panahon. At kung makikita po ninyo yan, actually, kinainggitan po ni David yung panahon natin eh. At isa pa sa kinainggitan ni David, itong panahon natin nakita ng Diyos, mapalad, sabi niya doon sa Romans chapter 4, ang mga taong ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos. Amen? At alam niyo bang kayo yun? Sabi mo nga sa katabi mo, ako yun. Pinatawad ng Diyos. Minahal ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. Hallelujah. Praise to Him forevermore. Glory. At ito po, in Deuteronomy chapter 8, verse 18. We're gonna start in 17. This is what you have, no? We entitled our message today, God's Way of Building Wealth. Naniniwala ba kayo na ang Diyos gusto niya magamit ka na mag-build ng wealth for your family? Hello? Gusto ng Panginoon mag-build ang kayamanan. Hindi lamang pansarili, kundi para maging pagpapala sa marami. Okay? Deuteronomy chapter 8 verse 17, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Kasi po, tiyak ng mga Israelita ay yayaman. Marami sa kanila ay yayaman at pinagpala. Listen carefully. All of you listening right now, and even to those you in this building, tinitiyak ng Panginoon at meron pong inilagay ng Diyos sa puso natin, in the spirit natin, na kapangyarihan, abilidad upang ikaw ay mapagyaman. Kayong mga kabataan, makinig kayong maigi. You young people, do you want to prosper? Do you want to be blessed more than your parents? Then you have to listen. Now, wag mong sasabihin na my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Kundi, dun sa verse 18, ito po yung nais ni Lord na maintindihan natin. Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors, as it is today. Malinaw na sinasabi diyan sa Deuteronomy 8:18 na sa pag-unlad ng buhay mo, sa abilidad na meron ka, sa talino na meron ka, sa skill na meron ka, remember the Lord your God. Kung meron kang promotion, kung meron kang increase sa buhay, at sa mga anak mo ay nagkakaroon po sila ng increase, remember the Lord your God. Sabihin ka natin, the Lord your God. That's what the Lord wants. Kasi marami pong yumaman na nakalimutan nila ang Diyos. Marami pong pinagpala na nakalimutan nila ang Diyos. But you, my friend, remember the Lord your God. Why? Because it is He, Siya, ang nagbigay sa iyo ng abilidad. So, ibig sabihin, merong abilidad na inilagay ng Diyos sa iyo. Oh, glory to God. And that is ability to prosper, that ability to produce wealth is already built in the inside of you when you get born again. When you get born in the Spirit. Actually, maski nga po yung mga hindi pa po naboborn again, yung po mga hindi pa po naipapanganak sa Espiritu, dahil sila po ay tao, nilikha sa imahe ng Diyos, meron pong buhay na nananalaytay sa kanila mula po doon sa pagkalikha kay Adan, meron pong talino, na yung talino na yan galing sa Diyos, sapagkat ang sabi ng Bible, lahat ng mabuti at perpektong bagay galing sa Diyos. So every good and perfect gift comes from God. So, paano natin i-build ang yaman? How would it be that we can build wealth in our lives? Number one, acknowledge God
as the source. Our God is the source of wealth. Sabihin niyo, God is the source of wealth. God is the source of everything, every raw materials. Mayaman ng mga bansa, mayaman ng Israel, mayaman ng Iran, mayaman ng Amerika, mayaman ng Saudi, mayaman ng China, mayaman po yung mga bansa na yan. Bakit sila mayaman? Sapagkat meron po silang langis, meron silang gold, meron silang raw materials. Pero kahit anong yaman nila, ang mga raw materials na yan galing sa Diyos. So, remember, everything you have, it comes from God. Maski yung talino nila, kung paano nila na-discover yung langis, kung paano nila na-discover yung ginto, kung paano nila na-discover yung mga bagay-bagay na nagpayaman sa kanilang bansa, yan ay galing pa rin sa Diyos. Sapagkat ang talino ay galing sa Diyos. They may not recognize it. O pwedeng hindi nila na-recognize yan, pero galing pa rin yan sa Diyos. Pero tayo, na mga anak ng Diyos, tayo na pinili ng Diyos, we recognize that everything we have comes from God and He is the source of wealth. Ano po ang dapat nating isa-isip? We are just an steward of everything we have. Anong meron ka ngayon? Steward ka. Okay? Recognize that God owns everything and you are a steward of the resources in your care, not an owner. Hindi ikaw ang nagmamay-ari. Kung may lupa ka, salamat sa Diyos, pero kilalanin mo na ang Diyos ang nagmamay-ari ng lupaing meron ka. Kung meron kang kahayupan at kababuyan, sa Diyos yan. Hello? Ibig sabihin, ano mang pong mga resources mo, ano mang yaman mo, you must recognize it is God. It comes from God. Bakit? Ang sabi po ng Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng naroroon sa earth ay pag-aari ng Diyos. Yung ginto nasa earth, pag-aari ng Diyos yan. Everything in it, even mga tao, even, ang sabi nga actually doon sa Psalms 50, verse 10 to 11, maski yung mga hayop, maski mga insekto, anumang bagay na nabubuhay, anumang bagay na tumutubo sa lupa, sa Lord lahat yan. At kung meron man pong manadiscover ng mga tao, actually, lahat ng raw materials ay galing po yan sa earth. Kaya po, maski yung mga cellphone ninyo, yung inuupuan ninyo, yung mga sasakyan na sinasakyan ninyo, yung pong ilaw na yan, yung nagbibigay ng liwanag na yan, saan man galing yung enerhiya na yan, no? Galing lahat yan sa Diyos. Sabihin nga natin, thank you Lord. You are the source of everything. Amen. Glory to God. So sa mga bagay na yan, mga kapatid, kung meron tayong merong pasasalamat ang puso mo. Okay? Now, we need to be depend on God when it comes to wealth. Sabihin nga natin ulit, depend on God. So trust in God for financial direction and wisdom rather than relying solely on your own understanding. Proverbs 5 and 6 says, trust the Lord completely and don't depend on your own knowledge. With every step you take, think about what He wants and He will help you go the right way. Lahat ng gagawin natin, lahat ng plano natin, lahat ng ating iniisip, isama mo ang Diyos at you have to involve the Lord in everything you do. So that is the way we can build wealth. Kasi kung hindi mo isinama ang Diyos sa mga plano mo at nagyumamang ka, magmamayabang ka. Sabihin mo, magaling ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng Diyos. At yung pong yaman na hindi galing sa Diyos o hindi mo kasama ang Diyos, kapatid, mawawala yan sa isang iglap.
it will left you ruined, desperate, lonely, depressed. Ay marami pong taong biglang yumaman, pagkatapos po nawala yung yaman, desperado sila. Actually, meron pong sinasabi sa Bible, lahat ng nakaw, kapag yan ay natuklasan, babayaran mo yan o ibabalik mo yan 7 ulit. Ang restitution sa Bible, biblically is 7 ulit. Kaya dapat malaman to ng mga gobyerno, yung pong mga nagnanakaw sa kaban ng yaman, hindi lang mo basta ibalik, kundi ibalik ng 7 ulit. Diba? Dapat magkaroon ng batas na ganun Ako'y naniniwala may congressman na nanonood sa atin ngayon. Amen? Para gawin batas yan. Kasi that is biblical. Okay? Madadaanan natin yan mamaya. So ano po ang una nating gawin? Acknowledge God source of your wealth, of everything. Do you acknowledge it? Sabi nga natin ulit, I acknowledge God as the source of everything. Amen. Number 2, practice diligence in work. Eto na tayo. We go to practicality. If you want to build wealth, you need to practice. You need to be diligent. Maging masipag, maging masinop. Lahat po ng yumaman at napagpala, actually kahit hindi po mananampalataya, naging diligent po sila. Naging masinop sila, hindi pa kumikilala mga to sa Diyos, ha? Yung pong mga bansa na yumaman, hindi nga sila kumikilala sa Diyos Marami pong Hapon, they don't believe in God. Marami pong mga Chinese, hindi sila naniniwala sa Diyos. Pero naging diligent sila. Wala pong Chinese na tanghali ng gumising. Maaga pa lang, gumigising na yan para magtrabaho. Lalo na, kapag tayo na sumasampalataya sa Diyos, na kumikilala sa Diyos, na sa Kanya nagmula ang lahat, if we become diligent in our works, ang sabi po ng Psalms, chapter 1, verse 6, sabi niya, lahat ng gawa ng iyong kamay, pagpapalain ng Diyos. Ang problema sa mga Kristiyano, they believe that God blessed them and they believe that God is the source of everything, but they have no diligence in work. Hindi gumagawa. Paano ka mapagpapala yan? Kapatid, kaya ka binigyan ng Diyos ng kamay para gamiting gumawa. Amen? Work hard, gently, as laziness leads to poverty, while steady, honest work brings profit. Kung paano po ang katamaran ay nagdudulot ng kahirapan, ang kasipagan ay nagdudulot po ng kasaganaan. Amen? Huwag po yung puro wish lang. Yung wish ko lang. Sana mabunot ako. Di ba? Sana manalo ako. Hindi po tayo doon nakadepende. Nakadepende tayo sa pagpapala ng Panginoon. Nakadepende tayo doon sa the Lord will bless the works of my hands. Glory to God. Proverbs chapter 10 verse 4, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. So alam nyo na ngayon. Amen? Ang mga tamad ay puro pangarap lang. Pero yung pong merong ginagawa, mga kapatid, ang pangarap niya ay natutupad. Proverbs 14:23, ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Okay lang sana kung yung salita mo ay nagdudulot sa iyo ng profit. Yung ibig sabihin yung puro salita rito, puro kwento, puro chismes, puro marites, puro marisol, di ba? Hindi ka na kumikita, napapahiya ka pa. So, mga kapatid, we need to do something.
Because we are empowered and we had given the ability to prosper. At gusto ng Diyos na sa lahat ng ginagawa natin, nakadepende tayo sa Kanya. Merong ginagawa ang iyong mga kamay. So ano po yung gagawin natin? Sharpen your blade. Sharpen your skill. Alam mo ba na kapag meron kang skill, what is the skill? I do believe na lahat tayo merong skill. Ako, sa totoo lang, on my part, parang kung titingnan mo, ako yung I don't know the word, kawawa. Kasi parang wala akong skill. Naranasan ko po nagtrabaho sa bukid, no? Kasama ko po mga kapatid ko. Ako po yung pinakamadaling mapagod. pagka tumataas na po yung araw, naghahanap na ako ng lilim. Ano? Yung airpot ko noon, pinagtatabas niya ako dun sa pilapil. Ano? Pero ako po yung hindi natuto na mag-araro, hindi ako matuto sa bukid works, no? Bagamat nagagawa ko, kaya lang wala akong skill doon. Hindi katulad ng mga kapatid ko, tapos yung mga pinsanin ko, yung mga tao, nakikita ko, bakit pag nag-aararo sila parang andali? Pero pag ako'y nag-aararo, pagod na pagod ako, yung pala, tinutulak ko yung araro. Yung pala, dapat hinihila lang ng kalabaw. Ano? So madaling salita, hindi yun ang skill ko. Right? At nung ako po ay nakakilala sa Lord, gusto kong maglingkod sa Panginoon, wala rin ako nakitang skill ko. Dahil wala naman ako, hindi naman ako marunong tumugtog. Hindi rin ako marunong kumanta. Mawawala na lahat kapag ako kumanta. Pero, ang skill na meron ka ay siyang i-anoint ni Lord. Meaning, it will empowers by God. Pag sinabing anointed by God, yung skill mo, yan po yung gagamitin ng Panginoon upang ikaw ay mag-excel at maging daluyan ng pagpapala. Yun yung magiging kasangkapan ng Diyos para ikaw ay makaranas at makamtan yung sinasabi sa Deuteronomy 8:18 na pagpapala. The power to create or to build the wealth, no? Alam niyo ba na kapag may skill ng tao, sabi po sa Proverbs 22 verse 29, do you see someone skilled in their work? Yung taong skilled, yung magandang gumawa. Nakita niyo ba mga yon? Sabi niya, they will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. In other words, yung pong mga skilled na mga tao, nakikita nyo, nagtatrabaho sila sa mga hari. Lahat kayo dito marunong magluto, tama? Pero yung pong may skill na kakaiba sa pagluluto, nandoon sa Malacanang, nandoon sa White House, nandoon sa mga mayayaman. So yung skill nila kakaiba. Now, I do believe that you have an anointed skill given by God. Meron yan. You just need to discover it. Kayong mga kabataan, nakikinig ba kayo? Maging kayo po na nakikinig po dyan sa online, you must know your skill. Well, nakita ko pong skill ko, mula nung ako po yung nag-serve sa Lord, ay, yun nga, sa kasasalita. At hindi ko po nakita na yung pananalita ko may napagpapala pala. So that's the skill that the Lord has given me. No? Yung iba naman, may skill sa driving, may skill sa kung ano-anong skill na meron. At alam niyo ba na ang unang bilines ni Lord, the first man filled with the Holy Spirit was given the ability with intelligence, empowered with skill. Ang una pong napuspos ng Espiritu Santo ay yung pong binigyan ng Diyos ng skill. Exodus chapter 31 in verse 1, it says here, sinabi ni Yahweh kay Moses,
pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Juda. Ano sabi sa verse 3? Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. So ibig sabihin, dito po, si Bezalel ay napuspos ng Espiritu Santo at yung kanyang skill ay nag-excel. Ano po yun? Nagkaroon siya ng kakayahan, kahusayan, katalinuhan sa mga gawain. Alam niyo po, skill yan. Mga kapatid, ask the Lord to bless your skill. Ask the Lord that you excel in the skill that is given you. Meron kang skill, kapatid. Meron kang talento. Meron kang kakayahan na kinakailangan mong paghusayin, kailangan mong ang gabay at ang patnubay, karunungan ng Diyos. You need to ask God for that. Sapagkat iyan ang gagamitin ng Lord upang magdala sa iyo ng kayamanan. Because the Lord already empowered us. Hindi pwedeng bumagsak na lang sa iyo na wala pong way. There is always a way. Kumbaga sa kuryente, para dumaloy po yung kuryente sa bahay mo, meron lagi siyang dadaanan. Do you understand me? So meron pong dinadaanan ng Diyos. Although of course, nakadepende tayo unang-una sa kanyang pabor, hindi sa galing natin. Sa abilidad ng Diyos. Kaya nga po tayo ay nakasandal sa karunungang mula sa Panginoon. At ito po, alam niyo, I'm so amazed that the first man filled with the Holy Spirit is a man with skill. At dahil dyan, pinag-usay na, tingnan nyo, even ang Israel sa ngayon. Ang Amerika. America is the largest and the biggest nation, a Christian nation. Kristiyanong bansa. At ang bansang Israel naman ay pinili ng Diyos na bansa. Tingnan nyo, they're powerful. They have the skill. And I do believe, we Christians here in the Philippines, God has blessed us with skill. At kayo pong mga sumasampalataya ngayon, ay binigyan tayo ng Diyos ng skill. Now, sabi po sa mga ngaral, chapter 10, verse 10, ang palakol ay pumupurol kapag hindi hinahasa. Ang palakol, it speaks your skill. Kapag yung skill mo hindi ginagamit, pumupurol yan. Pag palakol, hindi hinahasa. Alam niyo ba kapag mapurol ang palakol, tapos ikaw ay puputol ng kahoy, you need more strength. Pero kapag matalim yan, madali lang. Kaya lang, ang maganda po dito ay yung ginagamitan ng talino na mula sa Diyos. Pwede mong putulin yung kahoy sa magitan ng palakol, pero pag binigyan ka ng Diyos ng karunungan, pwede kang gumamit ng chainsaw. Mas madali. Diba? That is the wisdom that comes from God. Ang mahusay na plano ay nakakatulong ng malaki sa pagtatagumpay. Meaning, hayaan mo ng skill mo, kapatid, ay mag-excel. So what is your skill? You must know it. Meron ka bang skill sa sales? Sa pagbebenta? May skill ka ba sa pananahi? May skill ka ba sa pagluluto? May skill ka ba sa pagtuturo? Now, kung ano yung skill mo, madali lang para sa'yo na gawin. At dahil madali sa'yo, ito po yung kinagigiliwan mo, kinagagalakan mong gawin. Biruin mo yon, natutuwa ka na, nagagalak ka na, madali sa'yo, although mahirap sa kanila, pero madali sa'yo kasi nga skill mo yon, tapos anointed ka pa, empowered ka pa, alam mo na yung abilidad na yan sa skill na yun ay galing sa Diyos. Ibig sabihin, you are enjoying doing it and yet kumikita ka pa. You understand me? Ang sarap po na kumikita ka na o nag-enjoy ka na, kumikita ka pa sa skill na binigay ng Lord sa'yo. Alam niyo ba
ba na maraming sculpture o kaya yung nag-uukit? Ang hirap gawin sa atin. Pero sila, na merong na binigyan ng ganong abilidad, nag-i-enjoy silang gawin yon. Habang sila nag-i-enjoy, kumikita pa sila. Ang hirap pong mag-close ng sale. Yung iba naman, ba't ang dali-dali mag-close ng sale? Kasi po, yun yung skill nila at napaghusay nila, nagkaroon sila ng katalinuhan, nag-i-enjoy na sila, kumikita pa sila. O parang yung mga artista, nag-i-enjoy na sila sa kanilang ginagawa nila na pag-aarte, kumikita sila. Now, we should know what is the talent or the skill that God has given us. The Lord wants you to prosper. You don't need capital to start, my friend. You need capability. A seed of skill, that's what you want. There are free way to learn on YouTube. Kaya nga po, listen sa mga young people, lalong-lalo na kayo na nasa high school pa lang o senior high. Huwag kayong kukuha ng kurso na dahil yun ang kinuha ng mga barkada mo, doon ka na rin. Huwag kang kukuha ng kurso sa kolehiyo na dahil nagkayayaan lang o kaya naitulak ka lang, doon ka na rin. No. Dapat ano ba at saan ba naka-inline yung skill mo? Ano ba yung kagalakan mong gawin? At yun ang aaralin mo. Kasi po, ang pag-aaral sa kolehiyo ay pagsasanay, pagpapabihasa sa skill na inilagay ng Diyos sa iyo. O yung mga matatanda sa atin, lumipas na tayo, yung iba naman talagang may skill na dyan . Pero alam nyo ba na ang mga matatanda, halimbawa, sino Sister Vicky, nagturo yan for how many years sa school. So ang skill niya magtuturo. Alam niyo ba na ang skill mo ngayon hindi kayang bayaran ng hindi ka basta-basta naabot yan kasi nasa mentoring skill ka na. Don't you know that even in mentoring ay pwede kang kumita? Okay? So iba-ibang kaparaanan ng Diyos, mga kapatid. And I'm teaching this to you because God wants you to prosper. Every one of you listening right now and every one of you in this building, gusto ng Diyos, you can build wealth. And He can build wealth through you. There are free way to learn skill. Diyan sa YouTube. Kaya nga ako natuwa kay Japet kahapon. Sabi ko, Japet, saan mo natutunan yan? Yung paggawa ng mga poster. No? Saan mo natutunan? Sa YouTube lang po, Pastor. So, ibig sabihin, sa YouTube, ang dami na nating matutunan. Sa panahon natin ngayon, ang dami nating pwedeng matutunan. Libre. Gusto mo matutong magluto ng iba't ibang uring putahe? Nandiyan yan sa YouTube. Gusto mong matuto ng pagdadrive? Nandiyan lahat yan. Kung gusto mong pumunta sa buwan, nandoon din yung kung paano pumunta sa buwan. Anything that you want to, pag-aalaga ng mga hayop, no? Paggawa ng itlog na maalat, o paggawa ng ninegosyo, anong uri ng mga negosyo, nandiyan lahat yan. Huwag natin sabihin, hindi, wala akong kapital . Alam niyo mga kapatid, hindi yung wala kang kapital, kundi ay desidido na maging daluyan ng biyaya pagpapala ng Diyos. Kaya ako'y naniniwala sa panahon natin ngayon, kapatid, walang taong makapag-alam gamitin ang kakayahan, abilidad na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Pagpapalin ng ating Panginoon. Hindi ka pwedeng maghihirap dito. Okay, number 3, live on less than you earn. Eto, listen. Bakit marami pong naghihirap? Sapagkat mas malaki yung gastos nila kesa yung kinikita nila. Alam niyo ba na marami pong nag-abroad nung nandito sa Pilipinas, okay naman, kumikita siya ng 20,000, okay naman, break even, at least nakakakain,
Hindi naman naghihirap lang dahil sa kahangad na makagawa ng ganito, magkaroon ng ganito, lumaki yung income, mapag-aral ang maayos ang mga anak. Okay? Nag-abroad. Nag-triple yung kinikita. Kumikita na ng 60,000. Kumikita na ng 80,000. Or even 100,000. Alam niyo ba na marami pong nag-abroad, kung kailan lumaki yung kita nila, saka naman nalubog sa utang. Saka naman sila naghirap. Kaya habang nandun sila, nagkukumahog ngayon, dati dito, may panahon pa siya na huminga. Doon, panahon niya, hinga. wala na talagang kumbaga, tumaas yung stress level. Tumaas po yung stress, yung iba wala nang time na maglingkod sa Diyos. They don't even have time to read the Word of God, to pray to God. Habang nung nandito pa, konti lang kinikita niya, pero nakakasimba, nakakasama niya pamilya niya, masaya kahit papano, minsan nakakakain sa labas, di ba? Labas ng bahay lang nila kasi meron pong batis doon, ayun, kain lang sila roon. Di ba? At least masaya, tama. Alam niyo ba na ang kasayahan sa buhay hindi kayang pantayan ng anumang pera? Kaya lang, nung lumaki ang kita niya, saka naman po, lumubog sa utang, ang daming bayarin kasi nga, instead po na save, instead po na lakihan, ibigay sa Lord, ang pagpapalang para sa Panginoon, ang nilakihan, utang. Nilakihan, gastos. Nilakihan yung mga ambisyon, yung mga pangarap, bili ng ganito, bili ng ganyan. Inaasahan ng unang napapasok, ayan, utang na ng utang, hanggang sa nalubog. Kaya laging naghihirap. Kaya po pwede kang mayaman sa anumang kalagayan mo, basta alam mo na mamuhay ng less than you earn. At kung ano po yung kinikita mo ngayon, okay? Kung gusto mo pong tumaas ang kita mo, hayaan mo na. Nang tumaas yung pong excess, pataasin mo na yung kita mo. Ganun lang yun. Okay? Practice contentment. Tingnan natin, practice contentment. Sabi mo sa katabi mo, makontento ka. Ayan. So, yung kawalan ng kakontentuhan, diyan po nagkakaroon ng problema. Nakita mo bago dun sa kapitbahay mo, kasama mo, bago sapatos niya, ang ganda, nainggit ka, gusto mo magkaroon ka rin. Walang inggitan dito. Just enjoy. Alam niyo ba na, ang kagalakan ay wala dun sa anong meron ka. Kundi ang kagalakan ay nagsisimula sa kung sino meron ka at marunong kang makontento una sa relasyon mo sa Diyos. Practice contentment, avoid unnecessary debt, avoid excessive consumption, which leads to financial bondage. Wag utang ng utang. Sabihin ko sa inyo, practicality tayo ngayon, ha? If you want to build wealth, begin to discipline yourself. Halimbawa, nagpag-graduate ka, nag-birthday ka, hindi mo kinakailangan pakainin lahat ng mga kapitbahay mo. Wala naman silang naitulong sa magpag-graduate ng anak mo, eh. O di ba? May naitulong ba sila? Wala naman, eh. Tapos sila pa kakainin mo, di ba? Ay, mga nakikinig sa atin ngayon, ganyan pala yung pastor nyo. Hindi, ibig ko sabihin, kung meron, okay lang. Pero yung ipapangutang mo, hindi tama. Maski po yung birthday, maganda po yung mag-birthday, mag-celebrate, magpasalamat sa Diyos. Pero yung nag-birthday ka at naghanda ka at iniutang mo, kapatid, pagkatapos nun sa lahat nga, maski nga sa kasal sa lahat ng bagay diba? Dahil minsan lang ito, sige, pautang mo, tapos problema magiging mga kapatid, kailangan natin ng practicality. Kung anong meron, yun ang pagkasyahin. Sabi nga ng Bible, magtiyagang mamaluktot kapag maiksi ang kumot. Ang ibig sabihin nun, kung anong meron, yun ang pagkasyahin mo. At huwag mong gagawin kapag wala. Kaya, aim to pay, ang sabi sa Proverbs 22:7, ang namumuno sa dukha ay ang mayaman, at ang nangihiram ay alipin ng nagpapahiram. So don't be a slave of those lending.
huwag tayong maging alipin. Lalo sa tao. Alam niyo ba minsan yung mga tao na hinihiraman mo, nawawalan na rin sila ng respeto sa'yo Kung ano lang pinagsasalita nila. Di ba ang hirap nun, tapos Kristiyano tayo? Di ba? Opo, pastor. Tama po, pastor. Amen? Iwasan mo yan. Maliban lang kung talagang emergency. Okay. Discipline your spending, ensuring you live on less than you earn to allow for saving and investing. Kasi kung lagi pong mas malaki ang gastos, hindi ka makakapag. Ang mahirap pa dyan, pag laging malaki po ang gastusin at nabaong ka sa utang, ang lagi mong ngayong iisipin ay, una, babayaran mo yung utang, magkukumaghug ka, magdo-double job ka, magti-triple job ka, mawawalan ka ng panahon sa Diyos. You are in the bondage of the spirit of mammon. Ang trabaho ng mammon ay ilayo at magtiwala ka sa lakas mo, magtiwala ka sa yaman mo, at magkumahug ka. Malayo ka sa Panginoon. Kapatid, that's not the will of God and that's not the plan of God. Kaya sabi dyan, financial freedom. Aim to pay off debts promptly. Meaning, kung meron kang utang, kapatid, kung gaano karami yan, yung utang na yan, unti-unti magbayad ka. Magsimula ka dun sa kaya mong bayaran na maliit lang. Bawat mababayaran mo na maliit lang, ano yung mo yun? Hello? Parang kadena yan Alam niyo yung kadena? Yung chain? Nakita na kayo ng kadena? Bawat babayaran mo na utang, nalalagot na kadena yun. Diba? Bawat malalagot na kadena, umiiks yung kadena hanggang mawala ka sa kadena. Mawala ka sa slavery. And I declare in the name of Jesus Christ that every one of you listening right now and everyone in this building, lahat tayo ay lalaya sa utang. Ang taong malaya sa utang, glory to God, pinagpala ng Panginoon. Aim to pay off debts promptly, as debt hinders your ability to be generous and limit your stewardship. Alam niyo ba, that is the work of the devil. The devil wants us to be enslaved of debt. Kasi kapag enslave ang tao sa debt, sa pagkakautang, ang bawat individual, madidepress ka, mapupuno ka ngayon ng kabigatan sa puso. Mapupuno, puputok yung utak mo sa alalahanin. Dami nang iniisip. At mawawala ang concentration mo sa salita ng Diyos. Mawawala ang puso mo sa paglilingkod. Kaya sabi po ng Romans 13:8, huwag kayong mananatiling may pagkakautang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan. Now, kung may utang tayo, kasi lahat naman talaga may utang. Ako, ilalaman ko, may mga utang ako. Pero hindi ko alam kung sa inyo po ako nakautang. Pero, hayaan mo na yung utang. Kasi there is also a good debt. Meron pong magandang utang. Umuutang ka kasi para kumita ng mas malaki kaysa yung interest na kautang mo. Ayun, magandang umutang pagka ganon. Itong cellphone na to, ibinibili ng 1,000. Pero talaga nito 30,000. Okay? Pwede kang umutang ngayon ng 1,000 at nabenta mo na 10,000 lang, kumita ka ng 9,000. Yan po ang magandang pagkakautang. Sabi mo nga sa katabi mo, maganda palang umutang. May magandang pagkakautang, pero kung umutang ka lang, para lang sa luho mo, na hindi naman kumikita, kapatid, ang tawag po dun, liabilities. Ibig sabihin, pabigat sa'yo. Lahat ng bagay na kinukuha mo na mas malaki ang interest at nagpapabigat sa iyo, kapatid, liabilities po yun. So, we need to learn as Christians na huwag ma-enslave ng liabilities. Make it sure, ngayon, na lahat ng gagawin natin ay merong kita. Amen? Every single day. Why I am teaching this? Because God wants to build a wealth on you, my friend.
Gusto ng Diyos na mag-build tayo ng kasaganaan upang tayo maging daluyan ng pala sa marami at maging ihemplo tayo na tayo ay kayang pagyamanin ng Panginoon. Actually, pinagyaman na tayo ng Diyos. Oh, hallelujah. Number 4, plan and budget diligently. Ayan, sa gastusin. Ang sabi po ng Luke 14:28, kung isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng torre, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Ano ibig sabihin ng Panginoon dito? Sit down and estimate. Meaning, sa araw-araw na gastusin natin sa buhay, kailangan mong isulat. Kinakailangan mo i-estimate magkano ba? Kasi mamaya, kasi ganito yan hindi natin namamalayan. Alam niyo ba na yung mga maliliit na bagay lang na, hindi, konti lang naman yan. No? Sale ngayon, pagkakataon natin to, konti lang. Alam niyo ba na mga maliliit lang na idinadagdag natin na gastusin, kapag kinompute mo, ang laki pala. Bulaga ka na lang. Ba't ang laki ng gastos ko ngayon? Ba't ang ganun lang laki ng lumabas ngayon? Kasi nga, yung konti lang, di ba? Kasi, sale ngayon yung sale ngayon yung lipstick, 50%. Sale ngayon yung sapatos, yung bakya. Ang dami-dami mo ng bakya. Sale ngayon yung ipit sa buhok. Talaga naman, ang mura nito. Liliit lang naman yan. Alam niyo, yung mga maliliit na yan, nakikita mo na hindi naman kasama sa budget. Pag kinompute mo yan, kapatid, kaya nga maganda yung kaya sit down and estimate. Ibig sabihin, planuhin mo at tingnan mo yung mga gastusin mo. Kasi yung mga maliliit na akala mo maliliit lang, pero pag pinagsama-sama mo, ang laki pala. Kaya pala na-overdraft ka na. Amen? Huwag kang tingin ng tingin sa Lazada, sa Shopee. Huwag kang lang tingin ng tingin ng mga, tawag doon, yung mga brochure ng kung ano-ano, nakasale ngayon. Kasi alam niyo, kapag tingin ka ng tingin, kahit hindi mo naman talaga kailangan, actually maraming ulit akong nagaganyan. Sinasabi ko ito hindi para sa inyo. Even I myself. Minsan kapag pumupunta ako sa mall, may nakita ito mura ngayon to Tapos wala ka nang balak talagang bumili, tama? Ganun mamaya tapos suot-suot na. At ito pang matindi. Ang dami nating binibili sa totoo lang, na nung nabili mo, nakatambak lang doon, hindi naman ginagamit. Alam niyo ba na wasted lahat yun? Hindi ka good steward kapag ganun po ang nangyayari. Dapat ang pera na dumarating sa iyo, pera ng Diyos yan. Hello? Every money coming to you is a gift from the Lord. At lahat ng wasted na pera, kapatid, winawaldas mo ang pera ng Panginoon. Sabi rito, sit down and estimate. Luke 14:28 encourages estimating costs before building, which means tracking income and expenses through budgeting. Kaya nga maganda na kapag kayo po magpupunta po sa mga grocery, pupunta sa palengke, whatever, isulat nyo kung ano lang talaga yung mo. Naku po, overdraft ka. Overdraft ngayon, anong solusyon? Utang na naman. And that's the problem. Okay? So mula ngayon, kapatid, maging matalino ka. Sabi mo nga sa katabi mo, maging matalino ka. Another one for us to build budget or wealth is prepare for the future. Pastor, kailangan ba talaga nating magpe-prepare, magsa-save? Of course. Bakit? Ang sabi nga ng langgam alam mo yun ba si Solomon, sa talino ni Solomon? Alam niyo ba na yung mga matatalino nakatira sa palasyo? Could you imagine the wisdom of Solomon? Na kahit yung mga langgam may pinapakialaman ni Solomon, siguro may langgam doon sa palasyo ni Solomon. Tapos tinitingnan niya. Amen? Akala nyo kayo lang nakakita ng langgam Pati si Solomon nakatira sa hari. Ang daming ginto, ang daming asawa, ang daming ari-arian, ang daming sundalo, ang daming kayamanan. Pero yung langgam, inoobserbahan niya ang buhay. Alang sabi niya in Proverbs 6, verse 6, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad. Grabe naman si Solomon. Dapat tamad na lang, wag ng ubod.
Sabi niya, ikaw na taong ubod ng tamad, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala o tagapamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw, kailangay iniipon kung panahon ng anihan. Mga kapatid, ang aral na ito ay ito. Kung ang mga langgam ay marunong mag-save, ikaw na anak ng Diyos dapat marunong mag-save. Hindi ka nagsasave para sa luho. Hindi ka nagsasave para makabili ka ng mamahaling mga kagamitan. Hindi ko ibig sabihin na hindi kayo bibili kapag meron, ha? Okay lang yun kapag meron. Kinakailangan iangat mo rin yung sarili mo, di ba? Kaya lang, kapag wala, huwag mong pilitin. At kinakailangan merong mang save muna para nang sa ganun, pag may emergency, ibig sabihin po, biglang nagkaroon po ng emergency, may pagkukuhanan ka. Hindi yung takbo ka sa kapitbahay na yung kapitbahay mo ang taga-ipon ng pang-emergency mo. Actually, yun po talagang nangyayari sa maraming mga Pilipino eh. Ang taga-ipon pang-emergency nila, yung kapitbahay. Pupunta sa kapitbahay, nako, ate, kuya, biglang namagaho yung daliri ni Ingkong, yung punta kami sa, biriin mo yun, siyang takbuhan mo ng emergency, mga kapatid, parang yung iba dyan, hindi ko na lang sabihin po yung mga kamag-anak ko, no? Tuwing may pangangailangan, nahuli ng panlutubos ng lisensya, pang-renew ng lisensya, o pambili ng, sabi ko, what? Nagtatrabaho ko tapos maliit na bagay, hindi mo pinaghahandaan yan. Amen? Pastor, wala nga kami may hindi nga magkasya hindi pwedeng wala. Sa 100% ng kita mo, tanggalin mo ang para sa Panginoon, maglagay ka ng pang-benevolence, maglagay ka ng pang-emergency and savings mo. Kung 60% ang natira, yung 60% ang gagawin mong buhay. Doon ka lang sa 60% na kinikita mo. Hello? Kaya lang minsan na talaga nangangati talaga yung kamay natin na talagang pag may naipon pag may naipon may bagong cellphone, naglalaway. Alam niyo ba lahat ng mga commercial dyan pinaglalaway kayo? And that is temptation. Dapat matuto kang labanan ng temptasyon. Okay? The ant principle encourages saving for the future, just as ants store food in summer, creating a safety net for emergencies or unexpected times. Number 6, invest and diversify. Ayan. Alam nyo, kailangan natin magkaroon ng maraming resources. The Lord wants you to have resources. Biblical po yan. Multiply resources. Gusto ng Panginoon, kung ano yung meron ka na talent, gusto ni Lord kumikita yan. Yung iniipon mo, dapat kumikita yan. Use your saving to make more money as is illustrated in the parable of the talents. Nakita nyo yung parable of the talents? Binigyan ng 5,000, 2,000, tsaka 1,000. Gusto ni Lord, magmumultiply yan. So meaning, yung pera mo, kinakailangan nagmumultiply. Huwag mo lang basta itago. Kasi pag itinago mo yan, alam niyo ba na yung 100,000 na itago mo ngayon, after 10 years, yung 100,000 parang 10,000 na lang ang halaga. Yun yung tinatawag na inflation or bumababa ang halaga ng pera. Ang tumataas lang talagang halaga ay lupa, ginto. Hello, tumataas ng halaga yan. Mga realty, lumataas yan. Yung mga kahayupan na yan, pwede yan, mag-invest ka dyan kasi po, hindi po yan bumababa. Talagang kung ano po yung presyo, yun po yun. Pero yung pera na nakatago, bumababa po ang presyo niyan. Kaya maglagay ka ng investment, ng savings mo for emergency lang. Naintindihan niyo po ako, mga kapatid? Is this biblical? Yes. Huwag mong itago. Natuwa bang Diyos sundan nagtago lang ng 1 talent, ng 1,000 talento? Natuwa bang Lord? Hindi nagalit. Bakit hindi mo man lang sana ilagay sa bangko para magka-interest? So,
we need to ask for wisdom. At ang sabi po ng Ecclesiastes 11:2, hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo, pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. Ang ibig sabihin po ng 11:2 ng Ecclesiastes is diversification. Nang ibig sabihin yan, spreading risk by investing in 7 or 8 ventures rather than putting all your resources in one place. Meaning, magkaroon ka ng maraming mga resources. Pagkakakitaan. Tingnan nyo yung isang kapatid na testimony doon po sa Masbate. Sabi niya, pastor, nagsimula lang mga to ng nagtitinda ng tinda-tinda lang, nagtinda ng balot, kung anong titinda, minsan yung mga wings doon sa kalsada, yung mga kung anong prito-prito. Hanggang nagtinda sila ng tinapay, hanggang nagkaroon siya ng bakery. Yung bakery niya, mga kapatid, isa lang ang binebenta na tinapay. Pandesal lang. Nagsimula sila kasi dinidikit namin yung bahay na dun sa Masbate. Sa Masbate lang yun ang dami na nilang bahay. And I'm so amazed, dun sa lugar na yun, grabe, merong ganong palasyo. I'm amazed. So tinanong ko, yung pastor, grabe ng mga to, pag titingnan mo, pag tumitingin ka sa itsura nila, parang tinapay. Ano? Pero sabi niya, pastor, nagsimula sila sa isang tinapayan lang. Hanggang sa nag-diversify. Pag sinabing diversify is, nagkaroon ng maraming sangay. Hanggang sa dumami po ng mahigit 100. Sabihin na natin sa 100. Doon po sa 500 nakita, araw-araw, sa isang tindahan, dahil 100 yan, 50,000 a day na nakita yon. So yun po yung ibig sabihin ng diversification. Or, magkaroon ka ng maraming branches or maraming pagkakitaan. Mga kapatid. At dyan po ang ginagawa ng mga mayayaman. Now, siyempre, magsimula tayo doon sa kung anong meron ngayon. Hindi ka naman pwedeng lumaki kaagad kapag hindi ka nagsimula sa maliit. Mga kapatid, to believe that God wants to build a wealth to you. Amen? Hallelujah. And avoid quick riches. Eto. Lahat halos nadali sa ganito. Yung scam. Lahat tayo halos. Amen? Ako, ilang ulit? Ilang ulit na. Scripture warns against hasty wealth and advocating for long-term investment that bring steady growth. Ito yon. Sabi ng Proverbs 28:20, ang taong tapat ay nananagana. So, ibig sabihin, tapat, patience sa pagkita. Pero, paparusahan ang nagmamadaling yumaman sa pandaraya. Lahat po kapag quick scheme yan, pag double your money in a short period of time, kapatid, stop it. Lalong-lalo na kapag meron pong mga pang-akit. Ay, grabe, ganito lang yan, ganito lang. Now, kinakailangan natin ngayon lumagay sa tamang biblical na prinsipyo kung papaano pinagyayaman ng Diyos ang kanyang mga anak. At ang taong matyaga at nagtitiwala na ang Diyos ang magbibigay ng yaman sa kanya habang ikaw'y nagtatrabaho, pwedeng mapadalian ng Diyos sa kanyang kaparaanan, pero hindi doon sa 3 araw lang doble na agad ang pera mo. Well, pwedeng mangyari yan kapag ikaw ay nasa ventures na. So avoid that. And then, another one is, number 7, practice faithful giving. Sabihin nga natin, practice faithful giving. Alam nyo, we believe, this church believe in tithing. I do believe in that. And tithing is our acknowledgement of our high priest, Lord Jesus. Tithes or 10% of our income is the minimal way of giving. Biblically, wala kang makikita sa Biblia na nagbigay below 10%. They give much more. Kahit yung mga naghihirap, actually, kung bakit natuwa ang Diyos doon sa babaeng balo, na kusing lang ang inilagay. Natuwa siya. Hindi dahil sa mali yung kanyang binigay, kumpara doon sa mga tao na nagbigay ng mas malaki. Natuwa siya kasi ang sabi ni Lord, yun lang ang kayamanan niya. Yun lang ang pera niya.
Yun lang ang meron siya, and yet ibinigay pa niya lahat. So ibig sabihin, ng pagbibigay ng matanda, 100%. Hello? Hindi siya natakot. Ibinigay niya lahat. So meaning, in our giving, mga kapatid, 10% is the minimum, the lowest. And the 10% is your recognition to God. Paano pag bumaba ako doon? No problem, the Lord loves you, pero that is the biblical principle. Start by giving the first 10% of your income to your local church or home storehouse as a sign of gratitude and practice generosity. Magkaiba po yung 10% sa generosity. Ang generosity po yung pagbibigay mo above the 10%. Katulad niyan, ng mga alagad, yung pong mananampalataya sa bagong tipan, they give generosity. They're not giving below, but above. Bakit? Ang dami pong pangangailangan. Yung pong nangangailangan ng mga kapatid nila, yung mga balo, yung pong mga bata, yung pong misyon, yung pong mga pagpapalaganap ng ebanghelyo, yung pagkain ng mga tao. So doon nila ginagamit. Kaya po, sabi po doon, go beyond the tithes to support the poor, the orphan, and other worthy causes which breaks the power of greed. Alam nyo ba, in giving, that's the way you break the power of greediness, spirit of greediness in your life. Are you listening, mga kapatid? Now, lahat ng tao merong pwedeng siya ay dapuan ng espiritu ng greediness. And the way for a person, especially to us Christians, to break that power of greediness in our lives is to give generously, to give joyfully, to give with a joyful heart sa mga nangangailangan. At hayaan natin na patuloy na gawin nating buhay yan. That's how we can build wealth. Kasi pag yayamanin ka ng Panginoon, hindi pansarili lamang. Ang taong mapagbigay, sabi ng Proverbs 28:27, sa mahihirap ay hindi kukulangin. Ngunit ang nagbubulag-bulagan ay tiyak na susumpain. Alam nyo, ang way for the curse of greediness para mawala sa buhay ng isang tao is to give generously. Yung tithes is of the Lord. The tithes is of the Lord. 2 Corinthians 9:7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, ng walang pag-aatubili, hindi napipilitan, dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Test God's promise. Ano po sabi ng Malakay chapter 3 verse 10? Actually, Malakay chapter 3 verse 10, there is a blessing in giving tithes. But no more cursing when you don't give your tithes. But there is blessing in giving tithes. Kasi hindi po tinanggal ni Lord yung pagpapala, ang tinanggal niya lang yung sumpa. So if you don't want to give your tithes to the Lord, then it's up to you. It's your decision. God cannot force you. Pero tayong mga Kristiyano, we are giving it, lalong-lalo na dito sa Ever-Increasing Grace Christian Church, because we are acknowledging that God is our source. That's the way we acknowledge God. And we believe that in giving it, glory to God, there's blessing promised according to Malakay chapter 3 verse 10. Invites believers to test God's promise of abundance through faithful giving. Kaya mga kapatid, I want you and every one of you joining to test the Lord and believe the promise of God. Actually, kahit wala na nga itong promise na ito ni Lord, yung napakaraming ginawa ng Panginoon, dapat na yun Amen? Oh, glory to God. And the last one is this. In our conclusion, seek wisdom. Study and apply biblical principles for managing money rather than just praying for it. Marami pong nananalangin kung paano mapagpala. Well, that's good. That's good. But there is a principle. Merong hakbang. There are steps for you to the blessing will come upon you, my friend. Are you listening? Mga kapatid, nananalangin ka. Yung iba nga nag-ayuno na lahat-lahat na nag-overnight prayer na nagbigay na rin. Actually, pag giving is very good. Kaya lang, there are principles. Yung pong maging masinop, maging masipag, yung pong
kasama mo ang Diyos, yung pong i-diversify mo ang iyong kita, that is wisdom coming from the Lord. Yung asahin mo ang blade mo, which means yung skill mo ay pag-usahin mo pa, that is a wisdom coming from the Lord. Hasahin mo ang wisdom, huwag kang manatiling ganyan. Kasi kung manatili kang ganyan sa sitwasyon mo, kapatid, 20 years from now, dyan ka pa rin. O eto, hindi sa magmamaliit ha. Way back I think, or 2000, doon sa subdivision sa Maynila na tinitirahan namin, merong gwardiya doon. Si Kuya. Alam niyo, after 20 years, dumaan ako doon, nakailang sasakyan na ako, na pag-aari ko, samantalang nung una ko siyang makilala, naglalakad lang ako, nandun pa rin siya. Nagugwardya pa rin, humingi pa rin ng 5 piso nga bawat dumadaan. Ano ko ba ibig sabihin dito? Hindi siya nag-upgrade. Nanatili na lang siya sa kanyang kinalalagyan. Mga kapatid, okay lang kung ano meron tayo ngayon. Pero mag-upgrade ka. Hello? Sharpen your blade. Your talents, your skill. I-excel mo yan. And I tell you, glory to God. Padadaluin ng Lord ang biyaya sa buhay mo. So sabi ng Hosea 4:6, napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila sa akin. We need to believe God. So the last one is keep God in everything. God is first. Everything else falls into order. Delikado po yung ikaw ay mapagpalat yumaman na hindi ang Diyos ang inuuna mo. Kung hindi mo magagawa ng Diyos ang prioridad mo ngayon, pag yumamang ka, sigurado makakalimutan mo ang Diyos. And you are prone to be fall. You are prone to be strange. Mawawala ka, kapatid. But if you're gonna recognize God, in every increase, in every promotion, in every multiplication coming unto you, in every wisdom, in every diversity of your income, na nagkaroon ka ng maraming resources, if you recognize God, then God is glorified in your life. And God can use you to be a channel of blessing to many. And I speak and declare in the name of Jesus Christ right now, the blessing, the wisdom, the favor will come upon you, and I rebuke every spirit of poverty, spirit of confusion, spirit of greediness, and spirit of laziness in the life of everyone, and that any plan of the devil to stop the flow of the blessing, I rebuke that in the name of Jesus Christ in the life of everyone listening right now at sa buhay ng bawat isang naririto. Aking ipinapahayag ang biyaya pagpapala ng Diyos na dumaloy sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Come on, let's all stand up and worship God. Ano bang sumasamba po tayo sa Panginoon, ating pong ihanda ang ating pong pagsamba sa Panginoon. Lord, thank you that we come to worship you today with our finances.